Okay, sige. So, let's start. Okay. So, good evening sa lahat. So, ang ating training session for tonight or ako ang magiging trainer nyo is for the Kaiser OPMS, which is our online policy management system. So, kumbaga, I'll be sharing some of the key items there para at least alam natin kung ano ba yung paano ba natin i-access ito. Okay? Sige, so let's start. Okay. Okay, so siyempre, ang ating introduction muna. So I'll be your trainer for today, Victor Ang, and si Coach Julie lang is attending some other big events. So I'll be handling the training for the OPMS. So again, we are Executive Marketing Director in IMG, okay, Financial Coach in TRM, Truly Rich Maker, license in Manila Bankers Life, associate registered financial planner, investor entrepreneur, and a fellow OFW. No, so I've been working with a US-based technology-based company which is more on manufacturing chips. So naka-base ako sa Taiwan, pero ang aking mga function is more on the corporate side. Okay? Sige. And at the end, kaya kami nandito is really to yung siguro it's time to pay it forward na rin doon sa mga natutunan namin about our financial journey and be a channel of hope and change for the Filipinos, our fellow Filipinos at the same time, fellow OFW. Okay? So, time to access yung Kaiser OPMS natin. Okay? So, ang kailangan lang natin gawin is we just need to log in dun sa URL or IP address which is yung kaiserhealthgroup.net. Okay? So, pag na-access na natin yan, tinype natin sa browser natin, lalabas na yung Kaiser OPMS portal. Okay? So, dun ka na papasok agad sa login page. Okay? So, ang basic lang dyan, syempre nung kumuha tayo ng Kaiser natin, di ba? Nag-online application tayo, tapos sinubmit natin, nagbayad tayo, tapos hinintay natin yung payment confirmation at the same time yung review and approval ng ating application for Kaiser Long-Term Healthcare, yung policy natin. And at the end, naka-receive kayo ng email from Kaiser, yung congratulations. At the same time, naka-receive kayo ng email regarding yung username and password. Tama ba? Naka-receive ba tayo nun? Pwede bang mag-chat? Naka-receive ba tayo nun? So kadalasan dyan, doon sa application, di ba, parang sinasabi namin, dapat palaging tama yung email kasi yun ang magiging communication ni Kaiser sa atin as plan holders. Okay? So, lahat ba meron ng username at password? Sila Chris, sila meron ba? Sila Rachel? Okay, sige. Si Mary, okay. Sige, yes, okay. Sige. So, yan yung una. Username and password. Pag nilogin natin yan, so pupunta na kagad sa portal. Okay, so yan na yung portal nyo. So, each Kaiser policy holder, meron kanya-kanyang individual portal. Okay? At syempre, dito sa screen, pag in-open nyo sa inyong individual OPMS, syempre, nandun yung welcome to Mary, welcome to Rachel, welcome to Chris, welcome to Dundi. At the same time, yung second line, for this example, ito yung policy niya is K250. Okay, pero sa iba, yung sa inyo, meron din kayo, no? K100, K50, or K Pero doon, ang importanteng alam natin is yung application number at policy number. So, yung dalawang yon dapat alam natin or isave na natin. Okay? At the same time, siyempre yung proposed member, which is you. Okay? Yan yung makikita natin sa portal. Okay? At ano pa ba? Okay? So, yung first box, it means yung policy details. Kung kailan nag-start, yung next due date, di ba? Tapos yung installment amount, magkano ba yun? Either monthly ba yun, quarterly, or semi-annual or annual. And nandiyan na yung number of payment made. Ibig sabihin lang, pag nagma-monthly ka, siyempre, ano yan, di ba? 7 years, di ba? Okay? So, pag annual, so, ano lang yun? Number of payment made. Maaring year 1, year 2, year 3, year 4, hanggang 7 lang. Okay? At the same time,
nandun yung policy status, importante yan, dapat active, di ba? Ibig sabihin lang, dapat active yan palagi kapag dire-diretso yung ating payment, di ba? Kasi etong wag natin papabayaan kasi once na inactive na siya, okay, magiging lahat ng benefits doon mawawala, di ba? So, yun ang importante. Okay? At siyempre, sabi natin, doon sa OPMS, nandun yung inyong due date palagi. Okay? So, pag monthly yan, monthly, ano yan dyan. Pag annual naman, ganun din, semi-annual, meron yan dyan. Okay? Sabi nga natin, doon sa mga gusto mag-ipon, di ba? Mas maganda na yung palaging may due date, di ba? Kaya, kalagi namin nire-recommend palagi yung Kaiser. Okay? At dito sa session na to, i-cover rin natin yung some other items like contracts, saan ba yung nakukita, okay? Yung ating benefit card, yung Kaiser card, saan ba natin makikita, okay? So digital lahat yan, no? Okay? At the same time, in case meron tayong tanong dun sa Kaiser natin, saan ba tayo magtatanong? Okay? Meron dun yung ticket or Kaiser ticket. Okay? So, itong Kaiser ticket na to, actually, same lang yan doon sa mga other big companies, di ba? Na talagang ang way talaga ng support group nila is through ticketing. Nagge-generate ng ticket, tapos re-review ng isang support group or help desk nila, at saan nagre-reply. Okay? So, ganun na talaga yung yung trend, no? Even big companies. Okay? At sabi natin, yung ating Kaiser, since yan ay merong free annual APE, di ba? So, dun sa mga OFW naman, pag bago kayo umuwi, kung gusto niyo i-avail, pwede niyo ring gamitin yan. So, mas maganda, bago pa lang kayo umuwi, alam niyo na yung date kung kailan kayo uwi, kung kailan papa-schedule. At mamaya, di-discuss natin in details yan kung paano. Okay? And clinics at hospital. Saan ba meron yan? Okay? Meron din yan. Ituturo natin mamaya. At the same time, in case may mga amendments, ito yung mga forms na kailangan in case lang na kunyari, meron plan holder na from monthly, nag-change siya to semi-annual or annual mode of payment, ito yung ginagamit, amendment form. Okay? Or other information na dapat i-edit, ito yung ginagamit. So, dina-download lang yan bago i-process yung request. So, halos lahat sa portal na natin. Okay? So far, malinaw ba? Mga attendees natin? Okay, hindi ba masyadong mabilis ang ating session? Okay lang? Okay, sige. So let's proceed. Okay. The last part, syempre, di ba 7 years to pay? Pero kapag fully paid na yan, dun sa portal nyo, meron isang policy status naman. Ang mangyayari naman doon, imbis na active, fully paid. Okay? At the same time, magkakaroon din ng isang menu doon na view my certificate of full payment. Okay? Mamaya papakita natin yan. So, yun yung mga na pag fully paid ka na, maglalagay yung Kaiser ng ganyang another menu to click. Okay? So, umpisa siguro yung how to pay. Kasi dapat alam natin, no? Or some of you talagang sa umpisa, lalo na yung sa first payment, talagang we initiate na talagang para smooth ang transaction, tinulungan namin para mag-process ng payment para walang issue, no? Kasi nga first payment di ba? Talagang kailangan maganda yung kasi doon pala pag nagkamali, di ba? Mas matatagalan yung approval ng ating policy. Okay? So for example, okay, meron na tayong due date niya kunyari is June 14, okay, 2025. Okay? So ibig sabihin pwede mong bayaran yan in advance, no? So ngayon, maraming payment options, no? Pero for this session, ang gagamitin natin is yung IMG kiosk tsaka BDO bills payment. Pero maraming klase ng kasi etong BDO bills payment talagang subok na namin doon sa aming Kaiser, ito yung ginagamit namin. Tapos doon sa mga ibang tinulungan namin paano mag-pay. BDO bills payment kasi wala siyang sablay as long as tama yung process na ginagawa natin. Okay? So mamaya explain ko ng maigi kung bakit maganda, no? Okay? So paano mag-pay? Okay? So ganun din, no? So pupunta lang tayo ron sa website or doon sa URL, yung img.com.ph kiosk 2. Type lang natin 'yan at lalabas na yung yung directly doon sa
sa webpage yung Kaiser Subpay. Okay? So yan yung screen na lalabas doon. Okay? Anong gagawin? Next. So sabi ko kanina, 'di ba? Dapat alam natin yung yung ating application number ng Kaiser doon sa portal ng first page. So yun lang. Ita-type mo lang diyan at automatic ilalabas niya yung application name mo, application number, tsaka name mo based sa database ng Kaiser through IMG. Okay? So, lalabas din doon kung ano man, like eto, no? So, lalabas din doon yung payment due amount mo. Okay? Kung magkano yon. Okay? So, double check mo lang. Oh, base rin sa aking Kaiser, eto, 14,705. So, lalabas yun doon. At the same time, yan, lalabas. No? So, pag tama na yan, click lang natin yung next. Okay? So, ang susunod naman is ganito na. Okay? IMG kiosk na. So, lalabas dyan yung iyong application number, tapos yung name mo, okay? Your name. At the same time, actually, lumalabas din dito kung ilang beses ka na nag-pay, mga ganon, and yung amount. Okay, double check lang natin. Then, fill up lang natin yung first name, last name, at yung correct email natin. Okay? So, ito na yung mode of payment. Marami. Okay? So, enter your email. Second is, ito na, maraming modes of payment. Actually, marami, di ba? Neurocast bills payment. Ibig sabihin, kapag ikaw ay ING member, tapos ikaw yung nag-share nung Kaiser, pag ikaw nag-process nung Kaiser ng kaibigan mo or kumuha siya, actually doon pumapasok yung yung commission or incentive na binibigay ng Kaiser sa mga IMG members. So, para siyang para siyang GCash. Okay? So, yan pwede mong pambayad. Okay? So, like sila Mary, ganun din ang ginagawa. May pumapasok na new rakas sa kanila, then yun yung pwede nilang gamitin pambayad. Pwede yon. Pwede rin BDO bills payment. O yung iba naman, gumagamit ng Palawan. Okay, pupunta ng Palawan, pipill up ng form, no? Or some use credit card, yung auto debit. Some naman, bank transfer. So, ibig sabihin, kunyari, BPI ako, ita-transfer ko yan sa IMG, BPI account ng IMG, tapos papadala ko yung confirmation ng receipt. So, yan yung ginagamit. Okay? Pay at cashier, ibig sabihin kapag yung iba, pagpunta ng IMG office, nandun na sila, doon sila nagbabayad. So, i-click lang nila to para meron ng magge-generate na nung information, everything, para pagdating doon sa IMG cashier, pag nakapunta sila ron, na lang, payment na lang kasi nandun na yung records. Okay? At yung iba naman, debit card. Okay? But for this session, we'll focus on BDO bills payment. Okay? Yan. So, next. Pag click natin yung BDO bills payment, ito naman yung page na lalabas. Okay. So, on the left side, nandyan na yung amount, okay? Total amount, okay? Second is your email, okay? Fill upan natin tong name, information. Fill upan natin yung other items like country, kung saan ka, like saan? Philippines, di ba? Like kami, Cavite. Okay, parang ganon. Address. At the same time, zip code plus contact number. Tapos, i-click lang natin tong BDO bills payment method. Okay, so ganun lang. So, ang kailangan lang, importante, sabi natin, lahat tama yung information. Okay? So, after that, na-double check natin, i-click lang natin yung next. Okay. So, ito yung magpa-prompt naman. Ito naman yung, I understand, yung, kasi yan na yung, yung instruction sa BDO. Okay? Papasok na yan sa, BDO. Nakalink na yan eh. Ang kailangan lang natin, i-tick lang natin tong tatlong box na yan. And, click submit. Pag click mo yung submit, automatic doon sa iyong, sa iyong, actually, pwede mong gamitin sa cellphone or sa tablet, pero sa akin, kadalasan sa computer para at least nag-open siya ng another tab. Okay? Mas maganda. Okay? Lalabas na ngayon yung payment instruction to BDO. Okay? So, channel is BDO, company is International Marketing Group. So, again, lahat ng payment ng Kaiser dadaan sa KMG.
doon pumapasok ang payment. Pag na-validate ng IMG, yun, i-submit naman niya sa Kaiser. Automatic yun eh, kasi parang ang proseso, di ba? Nag-generate ka ng BDO payment instruction. Ibig sabihin, kanino ibibigay? Sa IMG, di ba? Yung pera. Okay? Pero next is, ano, no? Nandyan yung information mo, di ba? Meron siya nung subscriber name. Okay? Okay. So, ito, no? So, nandito. Kung titingnan mo, nandito yung subscriber name, subscriber number. So, ito unique to. Every time na magge-generate ka ng BDO bills payment, unique subscriber number and yung amount. Okay? At take note, meron yan deadline time. Almost 3 days yan eh. After na ma-generate mo. Pero mas maganda kung magbabayad ka naman, di process mo na kagad, di ba? Okay? So, ito yung kadugtong nung instruction, di ba? Lalagin sila sa BDO nila, account, online. Okay? Click lang nila yung bills payment, pay to company, no? Kapag hindi enrolled yung IMG doon sa mga bills payment mo, i-click mo yung unenroll. Pero kung gagamitin mo to, ang kagandahan doon, mas maganda, enrolled mo na para pag nandun na sa mga selection mo yung companies na babayaran. Pipili mo na lang IMG. Okay? And syempre, amount to be paid plus. Dapat yung subscriber number, your name, and yung amount dapat tama. Okay? So, yan ang importante. Okay? So, paano ko ba ginagawa to para hindi magkamali? Kasi typing yan, di ba? Nagtatype. Okay? Ang pinaka-safe. Okay? So, sabi natin, dapat process natin to kagad within 2 days or early para at least baka makalimutan mo mag-e-expire. Di mag-generate ka na naman. Okay? Pero, para hindi ka magkamali sa subscriber number, at your name, at yung amount, copy-paste palagi. Kasi itong BDO bills payment na to, instruction, ano yan soft copy, magkikita mo sa web browser mo So, copy-paste mo na lang sa BDO bills payment mo, information. Para walang pagkakamali. At syempre, sa dulo, double check mo lang, baka may space sa dulo. Okay? So, ganun lang. Importante lang, subscriber number, name, amount, dapat tama. At syempre, IMG, International Marketing Group, yung payment papunta. Okay? So, now, dun sa iba naman, sir, wala kaming BDO bills payment. Okay? So, normally, di ba, yung iba, minsan nagbabayad nga ron ng Meralco sa, di ba, sa BDO. Parang ganun lang din. Pag over the counter, kung ano man yung, dapat i-print mo na yon. Tapos, di ba, may pipil up na form. Okay? Kanino ibabayad. Okay? Subscriber name, subscriber number, plus amount. Dapat tama. Okay? Kung ano man yung nandun sa payment instruction, dapat tama. Bakit kamo? Kasi, ito kasing ginagawang BDO bills payment, wala na tong manual validation and verification. Ibig sabihin lang, pag natapos natin yung payment system natin, kung ano man yung in-enter natin, or ano man yung sinulat natin, at yun ang pre-process ni BDO, dapat magmamatch dun sa record ni IMG na pending request for payment, tsaka yung papasok. So, parang sinasabi natin, nagbayad ka through BDO bills payment, BDO, papadala lang nila yung record na yan electronically sa ePayPH. Actually, dun yun Tapos pupunta sa IMG. Ang minamatch lang is etong tatlo. Subscriber name, subscriber number, tsaka amount. Pag yan nag-match, automatic, may payment confirmation ka marireceive sa email mo na, na-receive ng IMG. Sa IMG naman, saglit lang din mga ilang hours lang pag nag-process yung system nila, nag-match, sasabihin nila, confirm payment accepted. Okay, so wala na tong yung manual na tao na nagbabalidate ng mga bank deposit, wala nun. Yun ang kagandahan. Compared sa mga other payments like Palawan or bank transfer. Once na tama yan, mas mabilis ang verification, confirmation, hanggang sa papunta sa Kaiser update ng payment mo. Okay? So yan, no? So, again, dito, yan, sabi natin, makaka-receive ka ng email. Kasi kung ano man yung tinype mo kanina na email information, doon magre-reply yung ePayPH tsaka yung IMG. Okay? So, ganyan, no? So, mabilis yan. Actually, 1 to 2 days yan. Ano na yan
Okay? Based on our experience doon sa aming video bills payment na ginagawa. Okay? Yan. So, ganun lang. So, again, sabi natin, alam na natin yung ano, okay, di ba? Parang sinasabi, okay, naka-receive na ako, sabi ng IMG na confirm na. So, ilang days lang, mag-a-update na yun sa Kaiser. Okay? Pag nandun na, then, mag-a-update na yun, papasok na yun sa payment history. At the same time, mag-change na ulit ng due date yung iyong Kaiser plan. Paid na yun. Okay? Mag-a-update naman, number of payment paid, dadagdagan na. Okay? Now, reminder, sabi nga natin dito, dapat dun sa ating payment, dapat exact. Okay? Ayan, no? So, EPH. No? So, dapat, kung sakali lang, may mga iba ka pang payments na gagawin. Let's say, ako, nagma-monthly ako or annual ako. Pero gusto kong gawin, bayaran ko na kagad tong 2 taon advance. Okay? Dalawa ang i-generate mo na payment request. Okay? One for year today, para this year, then next year. Or this month at next month, dalawang dalawang payment reference or dalawang BDO bills payment instruction. Kasi sabi natin, lahat ng payment dapat eksakto. Okay? Payment 1, nag-match. Nag-generate ka ulit, payment 2, nag-match. So, ganun siya dapat. Okay? Kasi wala na tong system na yan. So, 1:1. Okay? Yun lang yung sinasabi natin dito. Okay? So, yun lang, no? So, in case lang na merong let's say, parang matagal na wala pa yung payment. So, yan, pwede ka na rin, let's say, pwede ka mag-email sa IMG support, no? About this, kasi meron kang, so, importante rin pala na every time na meron kang bank confirmation tsaka yung BDO bills payment instruction, i-save natin yon, save a copy. Para in case lang na merong unexpected happen doon sa system or something, meron tayong reference. Okay, BDO instruction, ito yung confirmation galing sa bangko ko or payment slip nung sa pagbayad natin. Para yun yung i-attach natin sa email. Okay? Pero sa akin, based sa amin, ang kadalasang ginagawa namin is in case lang na merong mga issue, nagge-generate kami ng IMG ticket. Okay? Doon rin yan sa portal natin. I-click lang natin yung ticket for IMG. Bakit IMG? Kasi doon natin pinapadala yung pera, di ba? For Kaiser. Okay? At pag clinic mo yon, ano bang itsura nun? Okay? Actually, pupunta ka naman doon sa IMG Help Desk ticket. Okay? Pero ang nire-recommend namin dito, bago ka mag-create ng ticket, in case lang meron kang question or need to concern doon sa payment, mas maganda mag-sign up ka na sa IMG para meron ka ng account. Okay? Ano ba ang difference kapag may account ka na compared sa nag-submit ka lang kagad direkta? Ang kagandahan nun, lahat ng IMG ticket mo, pag nag-login ka, nandun lahat. Ito, ticket 1, ticket 2, ticket 3, result na, isang file, nandun lahat. So, yun ang importante kaya nire-recommend ko, palaging sign up muna kapag first time. Okay, so, email mo, your member's name, okay? Kung ikaw ay IMG member, okay? Pag wala, blank lang. Okay, ano ba yung issue natin? Okay, actually click down menu yan. Okay, marami yan. So susundan lang natin. At syempre, kadalasan dapat sa subject, ang gawin natin dito is specific, di ba? Ano ba yung issue mo? Okay? Tapos dito sa details, diyan mo ilalahat kung ano man yung detalye no, may nagkamali ba, parang ganon, or ba't ka nag-raise ng ticket? So, ano natin dito? Elaborate natin na maigi. Okay? So dito, hindi kailangan English. Pwedeng Tagalog para mas madaling intindihin. Tapos, i-attach natin kung ano man yung supporting documents natin. Again, sabi natin, mas maganda, di ba? Parang pag nagko-compose ka ng ticket, di ba? Or sa IMG, isipin natin na eto, pag sinend ko ba to, maintindihan niya ba yung aking issue? Parang ganon. Okay? Dapat simple, no? Okay, at direct. Okay. So, so ganun yung proseso, no? In case lang na meron tayong payment issues. Okay? So, another part ng portal is etong healthcare contract. Okay? So, yan yon. My healthcare contract. Okay? So, yan, pag clinic mo yan, lalabas yung iyong healthcare contract. Pati yung policy mo, okay, kung anong plan yan, okay, at your name is there. At ito, pwede mong i-save as digital copy on top ng online portal mo.
Okay? Next is yung details ng contract. Okay, so yan yun. You could save also yung details ng iyong kontrata about your Kaiser Long-Term Healthcare. Okay? ID. Okay. So, pag clinic mo tong download my benefit card, okay, ito yung lalabas doon, digital din. Okay? So, your name, okay, policy number, kung anong plan yon, application number, effectivity, kailan ba nagsimula yan, okay? At yan yung saan ba ginagamit tong Kaiser benefit card, okay? Itong Kaiser benefit card kadalasan to in case lang no doon sa doon sa i-avail natin ng mga pre-dental cleaning sa APE, pag kailangan ng ID, Kaiser, ito yung papakita natin. Soft copy, okay lang, mag-save ka ng copy niyan. Okay? Yan. Schedule of benefits. Okay. Isa rin yan, no? So, doon din yan sa portal natin. Di ba nung umatin kayo ng Kaiser training, di ba meron tayong isang slide lang doon na nag-explain, di ba? Year 1 to 7, payment, amount, yung mga ganon. Actually, ito yon. Okay? So, depende sa plan mo at diyan lalabas yung mga according to by plan. Kay 100 yan, kay 250. Okay, so ganyan siya. Okay? So, again, last name, first name, middle, yung information mo nandun, no? Blanco lang to kasi nga, for kung kanino man plan to. Okay. Yan. So, ganyan siya. So, you can save again a soft copy nanto. Okay. Okay. Kaiser ticket. Okay. So, yung kanina, gumawa tayo ng ticket sa AMG in case merong problem sa sa Kaiser payment, di ba? Pero kadalasan, kapag tama yung proseso ng video bills payment or yung instructions sinunod natin, tama yung mga information, actually walang problema yun. Kadalasan smooth ang ang payment processing nung hanggang mag-update sa Kaiser yun. Okay. So, kaya nga, pag BTO bills payment, yung subscriber number, amount, saka yung name, copy-paste, base doon sa video bills payment instruction. Okay, yun ang solusyon. Kesa mag-type ka. Okay, so ticket naman sa Kaiser, in case lang na may tanong ka or meron pang other items na na gusto mong linawin, okay? So, ito naman, imbis na IMG ticket, pwede ka diyan mag-IMG Kaiser Help Desk ticket naman. So, same din. So, sabi ko, first time kang gagamit, mag-sign up ka muna para meron kang username and account. Okay? Pag meron ka na nun, and tsaka ka mag-proceed dun sa creating a ticket. Okay? So, again, fill up lang natin yan, email, policy number, name, okay, mobile, concern. So may drop down yan. Tapos subject, specific, kung ano man yon, ilahad natin in details dito. Tagalog, English, tag list, pwede, no? At i-attach natin yung supporting documents in case kailangan para at least mas lalong maintindihan nung magre-receive na help desk support ng Kaiser. Okay? Okay, APE appointment. So, eto na, no? So, sabi natin, yung ating Kaiser, meron yang libreng annual physical exam every year, di ba? Every year, meron kang free for 7 years. Okay? So, like for, dun sa mga nasa Taiwan plan holder, alam natin meron tayong regular APE sa ating company, pero kung gusto mo i-avail to, pwede pa rin, no? Libre naman yan dun sa yung benefit sa Kaiser, no? So, kadalasan, gawin mo, kung uuwi ka sa this month, advance mo na yung scheduling. Alam mo na rin kung saan ka pupunta. So, parang pre-approval na para meron ka ng date, everything, para pag-uwi mo, o doon na, diretso na. Okay, yun ang mas magandang pag-a-appoint or pag-schedule ng annual physical exam. So, again, i-click lang natin yung menu for annual physical exam. Okay, so, yan, lalabas yung portal na naman na isa. Okay, click mo lang tong schedule your APE. Okay, yung iba, kung malapit sila sa Kaiser Makati, kadalasan doon na sila sa Kaiser Medical Clinic mismo nag-AAPE. Okay? Pero doon naman sa mga ibang provinces or lugar, kadalasan, mamaya, next slide, papakita natin kung paano natin malalaman. Ano ba yung mga clinic at doon pwede magpa-APE. Okay? So, a reminder lang, no? Itong APE natin, libre for year 1 to 7,
Ngayon, kapag ikaw ay nag-annual payment, okay, so parang first payment mo ng Kaiser, nag-annual ka na. Okay, approve, approve. Okay, automatic, pwede mo nang i-avail kagad yung iyong APE. Okay. Pero ang pinagkaiba lang nito doon sa nagma-monthly, quarterly, at semi-annual, dapat makumpleto mo muna yung 1-year payment. Okay? Pag nakumpleto mo yun, tsaka ka lang pwede mag-avail ng first year annual APE. Okay? So, yun ang pinagkaiba ng nag-annual sa yung mga nag-ano. Okay? Bakit? Siyempre naman, di ba? Kung ikaw ay nagma-monthly, let's say yung isang plan holder nagma-monthly, tapos biglang hindi inaasahan nagkaroon ng financial problem, hindi niya na ituloy yung Kaiser, pero meron ng APE. Di ba? Pag ganun yung situation, talagang malulugi yung Kaiser din eh. Di ba? So, parang dito, parang ito na yung ano na, okay, year 1, paid ka na, okay? So, diretso mo na yung APE. So, ganun lang yung ano ron, reason behind bakit pag monthly dapat hintay yung 1 year, di ba? Parang ganun. Fair din naman, di ba? Nagbayad ka ng 1-year payment na complete. So, pwede ka na mag-avail yung iyong year 1 APE. Okay. So, saan naman makikita kapag ano ba yung list ng mga accredited clinics pa or hospital ng Kaiser? Okay. So again, katulad ng ibang merong mga HMO, ganun din, di ba? Wala naman talaga silang sariling ospital, di ba? Or actually si Kaiser nga nagdadagdag na ngayon in terms of doon sa mga SM malls. Actually doon siya naglalagay ng Kaiser Clinic. Okay? So pupunta ka lang dyan sa Kaiser Health Group. Okay? Tapos i-click mo lang yung clinic, okay? Kung saan ka pwede mag-APE. Okay. I-click mo naman yung ano, dentist list kung saan ka magpapa-dental cleaning kasi sabi natin may libre rin tong dental cleaning, di ba? Once a year. Okay? At yung uh, tooth extraction, meron to na libre rin. Okay? Yan. So, depende ngayon. So, ang pwede mong gawin, i-utilize mo tong search bar. Kasi kapag ibang lugar, okay, mas mabilis lalabas yan yung mga accredited clinics at hospital ng Kaiser. Okay? So, etong prosesong to, continuous yan, no? So, like dati, nung nagsisimula pa lang yung, nung kami pa, nung nagkumuha ng Kaiser, actually, sa amin, yung lugar Santa Rosa dati, ano lang nun eh, parang ang ano lang doon is yung Southern Luzon or yung Medical City. Pero habang tumatagal, dumadami kapag, oh, pwede mo bang, actually, pwede mo rin tulungan yung Kaiser, parang kunyari, sabi mo, Kaiser, parang konti lang yun nandito, pero meron ditong malalaking ospital. Pwede mong i-feedback yan sa Kaiser. Okay? Para mag-accredit pa sila ng additional clinic or hospital sa lugar mo. Okay? Pwede yon. Okay? Dali, admit natin si Dondi. Okay? So yun, pwede yun. Okay? Pwedeng ganon. Para, kasi, yan naman, ang gusto nga ni Kaiser, mas maraming accredited clinic eh. Okay? Ang ano lang talaga dyan is depende na lang dun sa clinic or hospital kapag i-accept nila na gusto nila magpa-accredit. Pero kadalasan, nagpapa-accredit yan. Kasi nga, di ba, ang daming customers nun, di ba? For Kaiser members pa lang, di ba? Okay? Yan. Okay, so next. Certificate of full payment. So, eto, no? So, ito na yung huli, di ba? Parang graduation, di ba? After long 7 years or yung iba, tinatapos to like Sam, dun sa mga Shanghai or China plan holder, actually yung iba ron, tinapos nila in 2 years or 3 years. Okay, paano nila ginawa? Tiningnan lang nila, di ba? Parang isang example na lang dun. Oh, palaging pag Chinese New Year, maraming red envelope. Oh, di ba? Kung dati, binibili mo lang to, ginagastos mo, eh, lagay mo na sa Kaiser para mas mabilis matapos yung payment natin, di ba? For sa ano naman, sa ano naman, sa iba naman, di ba? Pag sa Taiwan, di ba, may tax refund. So, ganun din, di ba? So, tax refund, ang bilis nun, di ba? On top nung nasi-save mo pa, o di mag-advance. So, advance, sigurado matatapos mo yun na maaga. Di ba? Mas maganda matapos mo maaga para at least yung other, money later on, pwede mo pang i-invest sa ibang investment vehicles. Di ba? Habang ikay nag-aaral ng financial literacy sa IMG. Di ba? So, yan. So, meron ka niyan, your plan holder's name, kung anong plan yan,
tapos kailan na maturity, di ba? So, yan yung iyong certificate. Okay? So, sabi ni Dandy, oh, next year, tapos na rin sila. Okay? So, ganon, no? So, ano lang yan, para ka lang, di ba, para rin yung kaya nga, every time na sinishare namin yung Kaiser, di ba, parang ito ay agreement mo for 7 years, di ba? Para kang bumili ng bahay or kotse na dapat yung reason kung bakit ka kumuha ng Kaiser dapat malalim, di ba? Para in case man merong hindi inaasahang problema, talagang paglalaman mo, tatapusin mo yung Kaiser kasi alam mo na kailangan mo to later on, di ba? Sa iyong life, di ba? So again, sabi nga natin, di ba? Ito, no, allocate time to plan and execute for what is important for you, di ba? So sa amin ni Coach Julie, isa lang naman nun, no? Dumaan kami rin sa mga financial crisis, di ba? Pero at the end, kung ano man yung importante sa amin, yun, di ba? So, pag malalim yun, di ba? Yan yung iyong reason kung bakit dapat mo ituloy, dapat may strive mo, pagplanuhan mo, di ba? Para mas maganda dahil for your family, di ba? Sa amin, yan yun. Okay? At the end, ang kagandahan lang is nandito ka sa IMG, nandyan yung community of savers, di ba? Sabi nga natin, best time to build or time to build your financial foundation now, di ba? Be part of savers, community of savers and investors, okay? Sabi nga natin, wala talagang tao na tutulong sa iyo kundi ikaw din. Okay? Kaya nga kanina siguro doon sa mga nakita niyo yung story ni Coach Julie, di ba? Sabi niya rin sa mag, di ba? Sabi niya, financial literacy starts with me. Okay? Lalo na tayo, di ba? Tayo yung breadwinner ng pamilya. Okay? And again, tomorrow you will become what you choose today, no? So, you always have a choice. Okay? Di ba? A choice to build your financial foundation early so that you could prepare your di ba? To achieve your financial goals, di ba? At makapag-enjoy your retirement years, di ba? Okay? So, that ends yung session natin for today. Okay? So, at least yan yung ating so our email, contact numbers, and our FB Messengers page, no? So, thank you for your time, okay? Kasi nga, sabi namin, talagang kailangan gawin natin to dahil importante to sa bawat Kaiser plan holder. Dapat alam nilang i-access yung kanilang portal. Okay? Yan. So, dapat i-share din natin to later on dun sa mga friends natin na meron ng Kaiser, di ba? So, dapat turuan natin kung kailangan i-access mo yan. Hindi pwedeng busy ka, kailangan ma-access mo para ma-appreciate mo kung ano man yung iyong kinuha sa Kaiser at the same time, ano ba ang nung online policy management system na online?